Isa na ang kumpirmadong patay dahil sa sama ng panahon sa Ilocos Region. Bam! Igan, patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan at pag-ihip ng malakas na hangin dito sa Lawag, Ilocos Norte. At kung ihahambing natin ito kaninang umaga, sa buong maghapon, mas malakas yung ating nararamdaman at nararanasan ngayong gabi. Dahil walang humpay pa rin ang pag-ulan sa Lawag City pagkagat ng dilim, ang bahay na ito dahan-dahan ang pinasok ng baha. Nag-aalala lang kami sir kasi hanggang ngayon malakas pa rin yung ulan tsaka malakas pa rin yung hangin. Dito naman sa Barangay 28, mistulang lawa ang tumambad sa aming harapan. Pero kalsada pala ito na may hanggang lampas 6 na talampakang baha. Pinutol na muna ang kuryente sa mga bahay rito para hindi makadagdag sa peligro. Yung mga ayaw iwanan yung mga gamit nila kasi di na lang maiwan yung mga gamit. Baka mawawala, gano'n. Ayun. Sa buong maghapong paghagupit ng Typhoon Ineng sa Ilocos Norte, kabilang ang tinuluyan naming hotel sa binaha. Dahil yan sa nasirang retaining wall ng ilog. Ang baha sa tabi ng umapaw na Padsan River umabot na hanggang sa bubong ng mga kubo. Ang pamilyang ito hindi maiwan ng mga alagang hayop kahit napapalibutan na ng baha. Sa tala ng Region 1 Office of Civil Defense, may naitala na rin casualty. May bakas pa ng dugo sa bahaging ito ng Nueva Era Road kung saan bumagsak ang isang malaking puno ng mangga dahil na rin sa lakas ng hangin. Sa kasamaang palad, nakadagan ito ng dumaraang motorsiklo at dead on the spot ang nakaangkas na lalaki rito matapos tamaan sa batok. Ang biktima si Herminio Tabuyo, 47 years old, isang magsasaka. Nakaligtas naman ang driver ng motorsiklo na si Jolier Dahilig. Sa San Fernando, La Union, tinangka umano ng isang lalaking tawirin ang ilog ng Nagilian sa kasagsagan ng ulan. Hanggang sa tuluyan siyang inanod at hanggang ngayon, di pa rin natatagpuan. Malakas din ang agos at kulay putik na ang tubig sa Amburayan River sa boundary ng Ilocos Sur at La Union. Hindi pa ito umaapaw. Pero dahil sa inaasahang malalakas na ulan sa Cordillera Region na pwede raw umagos papunta sa kanilang lalawigan, naka-alerto na ang lokal na pamahalaan. Inalerto ko yung mga MDRMOs dito sa province of La Union, especially sa mga coastal municipalities at saka yung, kung saan nandun yung mga malalaking ilog. Pero kung sa marami panganib ang mga naglalakihang alon para sa mga turista sa bayan ng San Juan, magandang pagkakataon ito para mag-surf. Sa Batanes, kung saan inaasahang lalapit ang Typhoon Ineng, nakansela na ang ilang flight. Maraming turista tuloy ang stranded. Nagkakaubusan na rin ang pagkain ng ilang hotel dahil sa kawalan ng biyahe palabas at papasok ng lalawigan. Sa Mariveles, Bataan, hindi muna makapalaot ang mga mangingisda dahil sa epekto ng hanging habagat. Igan, ayon sa PDRRMC ng Ilocos Norte, nakastandby na rin dito ang Philippine Navy para tumulong sa mga rescue teams, lalo na sa mga bayan ng Dingras at Solsona at maging sa Sarat at pinapalikas na nila mga nakatira malapit sa ilog dito sa lalawigan. Mula rito sa Lawag, Ilocos Norte, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi.